Ito na mga lods ang bagong recap ni Yunan, at welcome sa Manhwa TV Tag Recap, at kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang kabanata ay siguraduhin na silipin ito sa ating channel, kaya't wala nang paligoy-ligoy pa at simulan na natin ang kwento. Sa nakaraang kabanata ay nagharap si Yunan at ang elder ng Tyrant Sword Sect at mukhang galit na galit ito dahil sa pagpaslang ni Yunan sa kanyang apo. Sinabi ng matanda sa ating bida ay itatapon niya raw ang ulo ni Yunan sa basuraan. Tinanong siya ni Yunan kung ang lahat ba ng demonic sect ay katulad ng matanda at sinabi pa ni Yunan sa kanya na walang hiya ang matanda. Dahil doon ay sumabog sa galit ang matanda kay Yunan, at hindi na nga nakapagpigil ay agad itong sumugod kay Yunan at sabay sabing babalatan raw niya si Yunan ng buhay. Sa paghampas ng matanda ay makikitang napakalakas nito, ngunit gayon paman ay nagawang maarang ito ni Yunan ng walang kahirap-hirap. Subalit sa hindi inaasahan ay naghanda ng sepresang atake ang matanda, isang palm strike. Nagulat dito si Yunan gayon paman ay naharang naman niya ito, ngunit hindi nakadepensa si Yunan ng maayos dahil hindi na niya kaya pang maglabas ng internal energy at siya tumalsik ng bahagya, kaya sa halip ang ginamit niya ay ang energy core technique ng Yong family. Sa sandaling iyon ay biglang sumulpot si Maewa sa likuran ng matanda at kasama niya ang dalawang disipulo at pinagtulungan nila ang matanda. Habang nangyayari iyon ay pinagmamasdan sila ni Yunan, at pinag-aaralan ng bawat galaw ng matanda. Samantala nagsagawa si Maewa na naman ng sepresang at sa matanda, nang umatake siya ay sinabayan rin ito ng matanda. Kaya pareho silang nagtamo ng malubhang pinsala sa isa't isa. Habang nakahandusay si Maewa sa lupa ay tinangka siyang hampasin ng matanda, ngunit biglang sumaklolo si Yunan at inaasahan na ito ng matanda kaya umikot siya paarap kay Yunan at sabay nagwasiwas ng espada, ngunit hindi iyon umubra sa ating bida, kaya agad nagsagawa ng counter-attack si Yunan at mabilis niyang tinaga ng espada ang matanda, at isang makapanindig balahibong panapos ng ating bida ang nasaksihan nila Maewa at ang dalawa niyang kasama na kanilang labis na ikinagulat. Pagkatapos bumagsak ng matanda sa lupa ay napansin ito ng Tyrant Sword Sect leader. Bahagya itong nagulat at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang kanang kamay mula sa ating bida. Pagpapatuloy nagsimula ang kabanata sa ulo ng matanda na nakabulagta sa lupa at makikitang nakanganga pa ito. Sinabi ni Yunan sa isip niya na ang kanyang napatay ay kanang kamay mismo ng Tyrant Sword Sect leader. Habang si sect leader naman ng Tyrant Sword Sect ay nakatingin ito kay Yunan ng may matalim na titig at mababakas sa kanyang mukha ang galit na ekspresyon. At ipinakita ang katawan ng kanyang kanang kamay na wala ng ulo at kamay at kaunos-lunos na sinapit mula sa kamay ng ating bida. Makikita natin si Won Chang na tumatakbo palapit kay Yunan at halatang titingnan niya kung anong nangyayari, habang ang ating bida ay itinataas niya ang kanyang espada at sabay na tinawag niya ang Tyrant Sword Leader at tinutukan ito ng espada at sabay sinabi dito ni Yunan na sinabihan na niya siya kanina na puputulan niya ang isa sa mga kamay nito. Dahil sa ginawa ni Yunan ay mas lalo pang nakaramdam ng matinding galit ang Tyrant Sword Sect leader, habang ang ating bida ay nakatingin dito ng matalim at patuloy niyang inaasar ang sect leader ng Tyrant Sword. Nang makalapit si Won Chang sa pinangyarihan ay nakita niya ang kaunos-lunos na sinapit ng matandang elder ng Tyrant Sword Sect at nagulat siya dito. Nang makita ni Won Chang ito ng malapitan ay mukhang nakaramdam ito ng pandidiri at parang masusuka na. Ngunit parang lumanghap lang pala ito ng maraming hangin upang ipagsigawan sa lahat ng taong. Naruroon na ang bisita ng Jongnan Sect, na si Yong Yunan na siyang tinatawag na Sword Saint ng Xinye at nagmula sa Desolate Fortress, ay pinugutan niya ng ulo ang elder ng Tyrant Sword Sect. Dahil sa lakas ng sigaw ni Won Chang ay narinig ito ng karamihan at labis na nagulat ang lahat ng mga mandirigmang naglalaban-laban at lahat sila ay natigilan. Dahil doon ay tila tumigil ng sandali ang labanan at ang lahat ng mga mandirigma ay napatingin sa kinatatayuan ng ating bida. Tanong ng isang disipulo ng Jongnan Sect sa kasama niya na ang tinutukoy ba nila ay ang matandang master ng Tyrant Sword Sect na tinatawag na Walong Finsriksha sa sword. Samantala hindi rin makapaniwala sa narinig ang mga disipulo ng Tyrant Sword Sect, tinatanong nila kung paano iyon nangyari. Habang si matandang Immortal Sword naman ay hindi rin makapaniwala at nagulat ito. Patuloy pang nagtanong ang lahat ng mga mandirigma at hindi sila makapaniwala sa nangyari sa sinapit ng matandang master na namatay lang sa kamay ng isang bata, kinukumpirma pa nila kung totoo bang pumanaw na ang Walong Finsriksha sa sword. Samantala habang nakikipaglaban si Yo Il-shin ay gulat na gulat rin ito sa narinig at hindi makapaniwala, tanong niya kung nagawa ba talaga iyon ni Yunan.
Ngunit patuloy pa rin naguguluhan ang lahat at dahil doon ang kasamang disipulo ni Maiwa ay muling ipinagsigawan sa lahat na ang 8 Finnsriksha sword na kanang kamay ng pinuno ng Tyrant Sword Sect ay patay na at dahil sa lalaking pangit na ito ay nakumpirma nga ng lahat na tuluyan ng pumanaw ang elder ng Tyrant Sword Sect. Kaya lahat ng mga disipulo ng Jongnan Sect ay nabuhayan at sabay-sabay na naghiyawan ng masaya at dahil sa tagumpay na iyon ay tila nakakuha ng momento ang panig ng Jongnan Sect. Nang mapagtanto iyon ng mga disipulo ng Tyrant Sword Sect ay tila nagsisimula na silang makaramdam na ng takot. Kaya sa sandaling iyon ay agad na sumugod ang mga disipulo ng Jongnan Sect at walang humpay kung umatake at pinagpapatay ang mga kalaban nila. Dahil doon ay mukhang natinag husto ang mga disipulo ng Tyrant Sword Sect at ang iba ay nanginginig na sa takot at tumatakas na sa labanan. Habang tumatagal ay maraming kalaban na ang nalalagas at nagsisibagsakan sa lupa dahil ito sa momento ng Jongnan Sect, at mukhang hindi na sila mapipigilan sa pagpuksa sa kanilang mga kalaban. Habang nangyayari iyon ay makikitang tumigil ng sandali ang matandang Immortal Sword at nakatayo lang ito ng kalmado na tila natitiyak na niya ang kanilang tagumpay sa labanan, at sabay na tiningnan si Yunan mula sa malayo. At nagkomento ang matandang Immortal Sword kay Yunan na sinasabing labis na magdudulot ng kaguluhan ang ginawa ni Yunan sa mundo ng Muram simula ngayon. At bukod pa rito ay nagdulot rin siya ng lubhang pinsala sa Tyrant Sword Sect dahilan ng pagkalagas ng kanilang mga disipulo sa labanan at pagkatalo. Samantala lumipat sa laban ng dalawang noble race at makikita ang espada ng sect leader ng Jongnan Sect na mabilis niya itong hinampas sa sect leader ng Tyrant Sword. Gayunpaman ay nagawa rin madepensahan ito ng sect leader ng Tyrant Sword, at lumikha ito ng malakas na salpukan ng kanilang mga espada. At dahil sa lakas ng atake ni Uyang Shen ay nagawa niyang mapa-atras ng malayo ang kanyang katunggali sa laban at tila mukhang natitinag ni Uyang Shen ang sect leader ng Tyrant Sword. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang sumulpot ang isa sa elder ng Tyrant Sword Sect sa harapan ni Uyang Shen at nagsagawa ito ng sepresang atake. Ngunit agad na nakapagdepensa si Uyang Shen sa biglaang atake ng kalaban, at hindi pa doon natapos ang Elder Master ng Tyrant Sword Sect, sinundan pa niya ito ng sunod-sunod na atake kay Uyang Shen, at habang nagpapaulan ito ng atake ay nagawa pa nitong sabihin sa kanyang sect leader na hindi na raw biro ang momento ng Jongnan Sect, at dapat na raw silang mag-retreat at pagkatapos ay saka sila magsama-sama mamaya. Ngunit nanatiling tahimik lang ang sect leader ng Tyrant Sword, at mababakas sa kanyang madilim na mukha ang matinding galit dahil sa pinsalang na idulot ng ating bida at mukhang ayaw niyang magpagpigil sa galit. Ngunit patuloy siyang sinasabihan ng isa sa kanyang mga elder na pinipigilan siya nito sa kanyang naramdamang galit at umatras na raw sila. Dahil doon ay natigilan ang sect leader at napalunok na lang ng laway. Sabay na lumingon ito kay Yunan mula sa malayo habang nakikita niyang isa-isang pinapatay ni Yunan ang kanyang mga disipulo. Sa sandaling iyon ay tumingin si Yunan sa kinaroroonan ng sect leader ng Tyrant Sword Sect at nagtama ang kanilang mga mata. Habang tinitingnan ni Yunan mula sa malayo ang sect leader ng Tyrant Sword Sect ay napapasabi ito sa kanyang sarili. Aniya ang lalaking master na ito ay sobrang nakaka-overwhelming na halos hindi na niya kayang tingalin, sa titig pa lang niya ay nayayanig na ang kanyang kaluluwa. Samantala umatras na ang sect leader ng Tyrant Sword Sect at habang pinaninod siya ni Yunan sa pag-alis ay nakatingin ito ng matalim at sabay sinabi sa sarili na ang 4 na taon ay sapat ng palugit upang mabuhay pa ang sect leader ng Tyrant Sword Sect. Kasabay ng pag-alis ng sect leader ng Tyrant Sword Sect ay nagsisisigaw ang isa sa kanyang mga elder na sinasabihan ang mga disipulo ng Tyrant Sword Sect na mag-retreat na raw sila at magmadaling umatras na sa laban. Pagkatapos ng madugong labanan ay tumalon ang eksena kung saan sa malaking manor ng sect leader ng Jongnan Sect. At makikita ang golden token na hawak-hawak ng ating bida, at sinabihan siya ni Uyang Shen na tanggapin ito. Habang tinitingnan ni Yunan ang bigay na golden token ay napapaisip siya dito at ipinaliwanag niya na ang hawak niya ay ang Flowing Cloud token ng Jongnan Sect Headmaster. At kung ipapakita ang token na ito sa kahit saang affiliated school na nasa ilalim ng Jongnan Sect ay itatrato siya ng maayos at ituturing siyang bilang pinakarespetadong tao. Sinabi pa ni Uyang Shen sa ating bida na kung sakaling may kailangan siyang espada mula sa Jongnan Sect ay humiling lang siya ng walang pag-aalinlangan. At kahit pa patungkol sa pampolitika na isyu ng Desolate Fortress ang hilingin ng ating bida kay Uyang Shen ay hindi ito mag-aalinlangan na ipahiram kay Yunan ang kanilang buong lakas upang tulungan siya.
Sa sandaling ito ay binulsa ni Yunan ang bigay na token mula sa sect leader at sabay sabing tinatanggap niya ito at nagpapasalamat siya sa inaalok ni Uyang Shen. Matapos iyon ay diretsahang sinabi ng ating bida na sa tingin niya ay oras na upang marinig niya kung bakit nawasak ang Yong Manor at ang pagka-wipe out ng kanilang angkan. Sinabi ni Yo Il-shin na nararapat lang na malaman ito ni Yunan na nagsimula ang lahat sa Qian Hamok. Naguluhan dito si Yunan kaya tinanong niya kung anong Qian Hamok ang sinasabi nito. Paliwanag ni Yo Il-shin na ito ang Divine Tree na siyang nagtataguyod sa mundo. Ang lahat ng mga batas na umiiral ay matatag na nakaugat sa pamamagitan ng Divine Tree. At ang lupain ng Yong family ay patuloy na tumataba at lumalampas na sa pagiging matabang lupa nito. At bukod pa rito ang ugat ng sagradong puno ay umabot pa sa ilalim ng mga kalye ng lupain ng Yong. Habang nakikinig si Yunan ay tila naguguluhan ito sa paliwanag ni Yo Il-shin. Dagdag pa ni Yo Il-shin na may nakapagsabi sa kanya na ang Lord ng Desolate Fortress City ay nagagawa niyang mapanatili ang kanyang great martial strength sa pamamagitan ng pagkain niya ng prutas mula sa sagradong puno. Ngunit sa sinabing iyon ni Yo Il-shin ay tila walang pakialam dito ang ating bida kaya agad niyang tinanong ang rason sa pagkawasak ng Yong family. Sinabi sa kanya ni Yo Il-shin na ang Tyrant Sword Sect at ang Blood Flame Cult at sila ang dalawang grupo na may ganap na pagsalungat sa Desolate Fortress. Para sa kanila ang pagpulbos sa isang maliit na martial clan ay mas makatwiran. Dahil malapit lang ang Jongnan sect sa lugar Xinye County Yong Manor ay nakatanggap sila ng sulat mula sa Lord ng Desolate Fortress. Isang pakiusap na protektahan ang Yong family. Ngunit sa huli ay nabigo silang protektahan ang pamilya ng ating bida. Sinabi pa ni Yo Il-shin sa ating bida na narinig niya raw na ang Xinye ngayon ay naging wasteland sa kamay ng Tyrant Sword Sect at Blood Flame Cult. Nang marinig iyon ni Yunan ay bahagya siyang nagulat at nanlumo, at mababakas sa kanyang mukha ang labis na kalungkutan dahil sa balitang narinig. At nalulungkot raw si Yo Il-shin para kay Yunan at sa kapatid na si Jungsan at Haia. Pagkatapos ng pag-uusap ay lumipat ang eksena kung saan bumaba ng bundok si Won Chang at ang ating bida upang umalis na dahil tapos na ang kanilang pakay sa Jongnan sect. Habang hawak ni Yunan ang pamangkin niyang si Haia ay naiiyak ito at nalulungkot sa pag-alis ng kanyang mahal na kuya dahil oras na upang sila'y magpaalam sa isa't isa. Sinabi ni Yunan kay Haia na magkikita sila ulit pag malaki na ito at malakas na, at kapag naging isang bihasang master na ito ay maaari na itong bumisita sa Desolate Fortress kahit kailan niya gusto. Pagkatapos sabihin iyon ni Yunan ay tumingin siya sa kapatid na si Jungsan. Bilang pagpapalam at wala silang sinabi sa isa't isa dahil siguro sa nahihiya. Tinanong ni Maiwa ang ating bida kung maaari ba siyang sumama kay Yunan sa susunod. Sagot ng ating bida na kung sakaling magiging malaya na siya sa kanyang mga tungkulin ay hihilingin niya agad ang paggabay ng Cloud Sword Dragon upang samahan siya. Naputol ang lambingan ng dalawa nang sumabat si matandang Immortal Sword at nagsabi ito ng makatang salita na sinasabing ang malapit ng mamatay na nasa likod ng isang malakas na agos ay natagpuan ng pagkakaibigan, at ito'y isang magandang pangitain. At para sa isang matanda na ay nararapat lang na isipin niya ang kanyang pagpapahinga, at ito'y isang tunay na nakakataba ng puso. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na sa tingin niya ay mukhang mabubuhay pa ng 100 taon ang matandang Immortal Sword. Nang papaalis na si Yunan ay tinawag siya ng matandang Immortal Sword at sinabi sa kanya na hinihiling niyang naway matupad ni Yunan ang kanyang layunin sa buhay, at tumanggo lang si Yunan sa matanda bilang pagsang-ayon. Kasabay nito ay tuluyan ng nagpaalam ng maayos sila Won Chang at Yunan sa kanilang mga kaibigan. At sa sandaling iyon umalis na palayo ang ating bida habang si Won Chang naman ay hindi pa rin natatapos sa pagpapalam at may pahabol pa ito ng kaway-kaway. Samantala tumalo ng eksena kung saan sa isang tavern at makikitang maraming tao ang nag-iinuman. May isang lalaking mukhang lasing na ang nagsasalita ng tsismis na sinasabing ang Mount Wasek raw ay sekretong nakatanggap ng tulong mula sa Desolate Fortress. Kaya ang dalawang lumang sekta kasama ang Desolate Fortress ay tila mukhang nakaupo na sa araw. At ang Jongnan sect lang ang tanging nakatalo sa Tyrant Sword Sect, tila may impluensya pa rin ang Jongnan sect sa Shaanxi ngayon. Sa sandaling iyon ay may isang taong tumatagay ng alak malapit sa table ng lalaking tsismoso at makikitang may mga kasama pa itong mga babaeng chicks. Tinawag ng hindi kilalang martial artist ang lalaking tsismoso na tumingin ito sa kanya at nilingan rin naman ito ng lalaking tsismoso.
Sinabi ng lalaking hindi kilalang martial artist sa tsismoso na sasabihin nito sa kanya ang mahalagang bagay dahil baguhan pa lang ang lalaking tsismoso sa mundo ng Jangho at sa mundo ng martial arts, kinakailangan ng lalaking tsismoso na itikom nito ang kanyang bibig upang tumagal pa sa larong ito. Habang sinasabi iyon ng lalaking cool ay ipinakita rin ang dalawa nitong kasamang babae, isang matako at isang lasender at nakatingin sila sa lalaking tsismoso na tila may kalalagyan ito kung sakaling magkakamali siya ng galaw. Nagalit ang lalaking tsismoso nang sabihin iyon sa kanya ng lalaking cool, at sinabi dito na sino ito para sabihan siya ng baguhan pa lang. Sabay tumingin ang tsismoso sa kasama nito at tinatanong niya kung nagkamali ba siya. Hindi tumigil ang lalaking tsismoso sa pagsasalita ng kung ano-anong kay-abangan at patuloy itong nagwawala dahil sa kalasinggan. Habang ang lalaking cool kuno ay hindi ito pinapansin at abala lang sa kanyang pag-inom ng alak. Hindi pa rin natapos ang tsismisan ng mga tatanga-tanga at patuloy na pinag-uusapan ang nangyaring labanan kamakailan. Sinabi ng isang tanga na naka-headband sa kasama niyang tsismoso na nabalitaan raw niya na ang Blue Flame Sword Ice na ipinagmamalaki ng Ma-family ay tuluyan ng sumabog. Tinanong ng lalaking tsismoso ang kasama nitong tanga na ang tinutukoy ba niya ang top Blue Rank Master na mula sa Desolate Fortress. Malinaw na ang pinag-uusapan ng dalawang tatanga-tanga ay ang ating bida. Sinabi pa ng lalaking tsismoso na ang mga nakamit na tagumpay ng ating bida ay isa lang namang titulo na walang laman. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang may bumato ng stick at tumama ito sa table at kamuntikan ng tamaan ang lalaking tsismoso ng matulis na bagay. Nang makita ng lalaking tsismoso ang stick na matulis ay nanlaki ang kanyang mga mata at napapatanong na lang kung sino ba ang nang-ahas na bumato sa kanya. At sa sandaling iyon ay nagulat rin ang lalaking cool kuno habang iinuman na nito ang kanyang alak. Pati na rin ang dalawa niyang kasamang babae ay nagulat at napalingon sila bigla sa pinagmulan ng bumato sa stick. At lahat ng tao sa loob ng tavern ay nagulat sa nangyari, habang ang lalaking tsismoso ay gulat pa rin at mukhang hindi makamove on sa stick na matulis na kung sakasakaling tumama ito sa kanya ay maaring ikamete niya. At sa hindi inaasahan ay nakita natin ang ating bida ang siyang nagbato pala ng stick sa lalaking tsismoso at sinabi niya dito na ang kinukwento kanina ng lalaking tsismoso ay mangyaring sabihin ito sa kanya ang buong detalye. At kasabay nito ang matalim na titig ni Yunan sa kanya at sabay itinuro ito na tila pagbabanta dahil kung hindi ito magsasalita ay may kalalagyan ang lalaking tsismoso sa kanya. At dito na nagtatapos ang chapter, abangan ang susunod na mangyayari. Mga kalaban kaya o magiging kakampi ng ating bida ang mga bagong karakter ng serye, at ano kaya ang magiging reaksyon ng Lord ng Desolate Fortress at si Majin at lolo ni Yunan sa kanyang tagumpay? At ano na kaya mangyayari sa ating bida, magagawa niya kayang makakuha ng prutas ng sagradong puno upang makasurvive sa kanyang sumpa? Comment muna sa baba at huwag kalimutang mag-iwan ng like, subscribe upang malayo ang marating ng ating video, at maraming salamat sa panunood mo. Kita-kits tayo mga lods sa next video.